Ayan guys, tatakpan na natin. Tapos, para hindi maging dilaw ang gulay o ang dahon guys, medyo iangat nyo lang yung takip. Today, magluluto tayo ng masarap na dinding. Maglalagay lang ako ng dagdagan ko lang ng konti. Ayan. Katamtaman lang yung dami ng tubig niya. Tapos maglalagay lang ako ng kamote. Ang nabili ko nga pala kanina ang ube na kulay ng kamote. Ayan. Tapos maglalagay lang ako ng kamati, sibuyas, luya. Yung luya guys, pinitpit ko na. Tapos merong konting bawang. Ilalagay ko na silang lahat dyan. Tapos, meron din akong hinimay na isda. Ito yun guys. Tilapia ito. Tapos, ang pagkakaprito ko ay medyo tostado para masarap ang sabaw. Ayan. Turo siya guys ng nanay ko kasi ganyan siya magluto ng dinding. Para masarap daw ang sabaw, kailangan tostahin ang isda. Maglalagay na rin ako ng konting bagoong pampalasa. Haluin ko lang siya. Ayan. Pakukuluin ko lang siya hanggang lumasa ang sabaw. Takpan ko na lang siya sandali. Tapos antayin ko lang hanggang sa maluto yung kamote guys. Tapos tuturuan ko kayo kung paano ang sekreto ng masarap na sabaw para maging masarap at malapot ang sabaw na guys. So takpan ko lang, antayin ko na lang hanggang maluto ang kamote. Ayan guys, kumulo na. Lalagay ko lang yung takip sa loob lang. Tapos, ilalagay ko na yung ating malunggay. Sayang may natira pa dito sa mga lagay ko na. Tapos, meron din ako dito na saloya. Pinaghati-hati ko na siya guys para hindi masyadong ilalaki ang ating saloya. Ano to? Sure. Ano to guys? Binili ko lang dun sa may tindahan sa may amin. Dito malapit lang sa amin. Tapos, tigsa 10 piso siya. Bali, 2 tali yung binili ko, 20 pesos. Para bumaba yung sarili. Tapos, meron din ako okra. Ang palaya. Hinati ko lang siya na maliliit na pahaba. Sayang yung saluyot na natira pa. Malapit na maluto ang ating dinding. Kahit haluin lang ito guys kasi yung isda wala naman ang tinik. Inano ko na himay-himay ko na tinanggal ko na yung tinik. Pero kung meron kayong isda na yung buo talagang isda na pinarito, mas okay din yun guys kasi lalong nakakapagpalasa yun sa sabaw kasi yung mga tinik niya nakakapagpalasa yun guys. Kaya lang ang mas maganda ay gusta para hindi maglasog-lasog guys yung tinik sa sabaw. Ayan. Ayan guys, tatakpan na natin. Tapos, para hindi maging dilaw ang gulay o ang dahon guys, medyo iangat nyo lang yung takip. Huwag nyo masyadong yung itakip para yung kahit luto na yung gulay o yung dahon, hindi siya magkukulay dilaw na gulay guys. Basta yun, hindi siya magkukulay dilaw. Kaya kailangan nakaangat lang siya. Maluluto din naman siya kahit nakaangat yan dyan. Ayan.
Antayin lang natin na maluto yung ating mga gulay. Tapos guys, kukuha lang ako ng kamote. Yung kamote natin ay luto na. Mas malambot na siya. Ilalagay ko lang dito sa mangkok. Malinis to guys. Nilagyan ko lang kanina ng tubig na pangsabaw sa ating ilingin. Ayan. Okay lang kahit may kasamang malunggan. Kukuha lang ako ng kamote. Nakakasipon yung panahon natin ngayon. Masyado kasi malamig ngayon. Medyo may sipon. Ngayon, tapos ang ginawa ko lang para mawala yung kape ng lalamunan ko na dalaga lang ako ng yung turmeric guys. Yung tunay na turmeric. Nabili ko lang ng 10 piso sa palengke. Tapos ano ko na siya, dinudurog ko kasabay ng bawang, tapos luyang puti din, yun nakakahalo na sila. Tapos siguro isang maglang na tubig, depende sa gano'n, gano'n. Tapos pagkakulo, nilalagyan ko ng isang pirasong kalamansi. Tapos yun ang iniinom ko, ginagawa kong chop. Yan, pwede na siguro yung ating kamote. Dudurogin ko lang siya guys. Ito ang aking sekreto para mas lalong masarap ang sabaw ng sandali. Ito na lang siguro sa naman sa hindi kasi wala kasi ang makampatungan guys. Ito na lang. Ito ang sekreto ko talaga para mas lalong masarap yung sabaw ng dinding. Dinudurog ko lang itong kamote. Kung meron kayong gabi para sa dinding, masarap din yung gabi. Kaya lang kasi kanina wala akong nabili ng gabi. Kamote ang available nilang tinda, kaya kamote na lang tayo. Okay lang din naman ganito kamote kasi nakakapag-manamis-namis din yung sabaw. Gusto ko kasi ito guys, kasi lalo na ngayon sinisipon ako. Parang mas masustansya talaga sa katawan. Saka parang nakakapagpalakas ng pakiramdam. Malakas ang katawan. Ganun. Tapos magpapawisan ka. Sa katapos kumain, pwede na siguro ito. So, lagyan ko na nga lang ng konting sabaw para siya. Tapos mabilis na ihalo. Kasi nakahawak guys ang isang kamay ko ng camera. Sayang yung natira sa mangkok. Haluin ko muna ito. Haluin mo kasi okay lang, dahan-dahan lang na halo. Luto lang yung ating gulay. Isinasahog ko lang yung kamote na dinurog, yung pagluto na yung gulay. Yung pinaka-last na guys. Ayan, hindi siya masyadong masabaw. Hindi siya masyadong masabaw na na tinindip. Yun ang gusto ko. Ayoko na masyadong masabaw. Yung gusto ko tama lang kasi hindi ako mahilig maglagay ng seasoning guys. Kasi pag maraming masyadong tubig, hindi na masyadong masarap. Hindi na malasa. Hindi katulad pag saktuhan lang yung tubig. Ayan, makahigop pa rin ang sabaw. Ayan, makahigop pa rin ang sabaw. Magasaktuhan lang yung tama ng tubig para mas masarap lalo ha. Hindi ko na guys, pwede lang lutong Ilocano. Bye, thank you so much for watching.